Atensyon mga pensyonado na SSS, ano nga ba ang Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP? Sino-sino ang required na gawin ito at ano ang mangyayari kapag hindi ito nagawa? Yan ang ating bibigyang linaw sa episode na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, bibigyan natin linaw ang katanungan kung saan nga po ano nga po ba daw itong tinatawag na ACOP or Annual Confirmation of Pensioners mga ka-vlogs? Sino-sino ang kasama dito na kailangang mag-comply? Ano ang mangyayari kapag hindi ito ginawa? Mamaya-maya atin yung pag-uusapan. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So eto na nga po no, isa pong katanungan mula sa ating taga-subaybay dito sa ating channel. Mula po ito kay Ma'am Veronica Reyes. Ang kanya pong tinatanong kung ano po ba ang ACOP or Annual Confirmation of Pensioners mga ka-vlogs. Una sa lahat, maraming salamat po Ma'am Veronica Reyes sa pagtatanong at pagtitiwala dito sa ating channel. Shoutout po kayo, hindi mo man nilagay kung taga saan kayo, shoutout sa inyo dyan ha. Well, para po sa mga baguhang pensyonado, I assume na baguhang pensyonado itong si Ma'am Veronica Reyes dahil nga po tinatanong niya kung ano ang ACOP. Wala siyang knowledge o wala siyang kaalaman kung ano po ba ito. So, makinig kayo mga baguhang pensyonado at sa mga datihang pensyonado na hindi na yung nakakalimutan na kung ano itong ACOP. Okay? So, ang ACOP po ay ibig sabihin niyan ay Annual Confirmation of Pensioners. Okay, so yan po ay programa ni SSS na para po i-require ang ating mga pensyonado na mag-report. Annual reporting po ito every year during the birth month ng pensyonado para po malaman ni SSS kung buhay pa ang tumatanggap ng pensyon. Tamang tao, totoong tao ang tumatanggap ng pensyon. So yun po yung purpose ng ACOP, yun yung ibig sabihin. Noon kasi, ang ACOP ay para ito sa lahat. Walang pinipili, basta kay pensyonado po kayo ay required po na mag-comply ng ACOP tuwing birth month mga pensioners. No? Yan yung dati. Pero ngayon, base po sa Circular Number 2023-013, nagkaroon po ng revision ang nasabing pag-comply ng ACOP at sinasabi nga po dito sa Circular 2023-013 na ang mga pensyonadong kailangan lamang o required lamang na mag-comply ng ACOP ay yung mga merong edad na 80 years old pataas. So, uulitin ko, 80 years old pataas. Ibig sabihin, hindi na po kasama ang mga 79 years old below. And every birth month nga po ito, gagawin din. So, walang pagbabago sa schedule every birth month. Gaya nito, Nobyembre. Kung magbe-birthday ka ng November, whatever, kung anong petsa, from November 1 to November 30, tapos ang edad mo 80 years old pataas, required ka magpa-ACOP bago matapos ang buwan na ito mga ka-vlog. So ganun po yon, no? Ulitin ko, ang objective naman po ng ACOP para lang po tiyakin ni SSS na buhay pang pensyonado, totoong pensyonado, siya po ay totoong tumatanggap ng pensyon at hindi dummy account, no? Kasi marami kasi ang cases before, no? May mga kaso dati na tumatanggap ng pensyon ang pensyonado pero matagal na palang patay. So may mga ganun kasi na kaso dati. And then pangalawa, may mga kaso din po dati sa mga survivor pensioners na nag-asawa ulit
yung benepisyaryo na asawa ng namatay na miyembro. Bawal po yun, no? Kapag nag-asawa ulit, kailangan yung ipasa sa next beneficiary. So, yun yung purpose talaga, no? Bakit kailangan magpaakop. So, ano ba ang mangyayari kapag hindi magpapaakop? Ang mangyayari dyan, puputulin ni SSS ang inyong pensyon sa susunod na buwan. Halimbawa po, kapag hindi kayo nag-comply ng akop noong October or ngayong November, posible pong puputulin, wala kayong matatanggap na pensyon ngayong December or January. So, ganun po yun, no? Ibabalik naman po ni SSS ang inyong pensyon, tapos yung mga buwan na hindi po nahulog dahil nga po naputol ang yung pensyon, ibibigay naman po yun ni SSS. Pero, kailangan nyo pa rin po magpaakop. So, ganun siya ka-importante ang magpapaakop. And, paano nga ba magpapaakop? Ang pagpapaakop po, pwede nyo gawin walk-in, no? Pwede kayong magpunta sa malapit na branch ni SSS sa inyong lugar, fill up kayo ng akop na form. So, ganun lang. Paakop kayo. And then, pwede kayong magpaakop ng advance. Halimbawa po, ang birthday ninyo ang birth month ninyo is December. So, December 1 pa lang, pwede na, no? Kahit ang birthday nyo ay December 30 pa. So, basta within that month talaga, on or before the end of the month of your birth month, pwede na kayo magpaakop para nang sa ganun ay hindi nyo makaligtaan, no? Siguradong makakaakop kayo. And yung mga nasa abroad po, nasa ibang bansa, o kahit yung mga busy sa trabaho, you can comply your akop sa pamamagitan po ng video conference. Online po, no? Mag-online appointment kayo, mag-set kayo ng online appointment kay SSS para mag-comply ng video conference schedule, mga ka-vlogs. So, pwede po yun. Tapos, ang kagandahan sa abroad ngayon, just like Singapore, Japan, Europe, Hong Kong, meron tayong mga SSS branch dyan, ha? Na pwede kayong mag-walk-in, pero kailangan nyo mag-set muna ng appointment. So, you can walk in to comply your akop sa mga bansang binanggit po natin dahil may mga SSS branch dyan. Ang address po, pakicheck na lamang po sa Facebook page ni SSS or sa website sa exact na address sa mga bansang Japan, Singapore, Hong Kong, and Europe, ha? Mga OFW. So, ayan po ha, Ma'am Veronica Reyes, ang inyo pong katanungan. Sana'y nabigyan natin kaliwanagan, ha? Kung ano nga ba itong akop at bakit kailangan talaga itong gawin. Kaya naman, mga pensyonado ni SSS, no? Sino sa inyo dito mga baguhang pensyonado? And sino sa inyo dito ang madalas nakakalimutan ang akop? At sino sa inyo dito ang naputol ang pensyon dahil hindi nag-comply ng akop? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, ha, pwede, click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit pa paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa makatanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.